Hello, Kathden fans! Kathden hayagan na ang relasyon. Twinning na naman ng Kathden mga kasamberos. Tapos, kaya pala pinili ni Ma'am Catherine, no, or yung kanta na palagi, no, mga kasamberos dito sa kay Casey Tandingan at saka kay TJ Monterde. So, isa-isahin natin, no, yung ating mga items. Pero unahin ko ito mga kasamberos. Si Daddy Bay nag-post siya kagabi. Nag-rides pala siya, no? Doon sa Cagayan Valley, sa Mount Kilang Pass, mga kasombrero sa barangay Butaw. Tapos, syempre, no? Mountains, mga kasombrero ang tripping ni Daddy Bay. And ang lupit kasi yung kanyang sasakyan dito, ay hindi ko alam kung anong brand, anong tatak nito mga kasombrero. Pero grabe, milyones siguro halaga nito mga kasembreros, no? Pwedeng regalo ni Alden or hati sila ng pagbili dito. Hindi ko na alam mga kasos na kung bago itong motor ni Daddy Bay mga kasos, parang akala mo ay ang may-ari ay 22 years old lamang or 25 years old mga kasungreros, no? So grabe, ang ganda ng view, ng mountain view, ang tripping dito ni Daddy Bay mga kasungreros. At saka ayun, nag-ride siya. Wala siyang kasama dito, no? Solo flight si Daddy Bay mga kasombrero, si Daddy Falkerson Senior mga kasomberos. So ang lupit lang. Tapos dito ko na parang nabigyan ng emphasis kasi pinost ng isang Kathden admin kanina yung kwento nga doon sa Bakit Palagi, yung naging theme song or isa sa mga naging theme songs ng tao dito ng Hello Love Again mga kasomberos. Naungkat ito, mamaya papakinggan natin ito. Na corner na naman ni MJ Felipe si Alden dito. During pa ito ng mga last days ng black screening or pagpapalabas ng Hello Love Again sa mga sinihan, kasi parang sina TJ Monterde at saka si Casey Tandingan Monterde ay nagpa-black screening din sila mga kasombreros, no? As support na din of course sa kanilang kanta na Palagi, kasi sila yung nag-compose mga kasombreros. Tapos yung support din nila of course kina Alden at Catherine. So dito mo nakita, no, ABS dati pa pala Hello Love Again. So yung Hello Love Again, isa rin pala yun sa naging way na naging close si Alden sa mga artista at saka management ng ABS-CBN of course. So apart from yung bosses, no, sina Sir Carlo Catigba, Cory Vidanes and so on, ay Star Cinema production team ay of course, no, yung mga artista ng ABS-CBN na nagpakita ng support ng pa-black screening doon sa Hello Love Again. So mamaya, na-corner siya dito tapos pinasample pa siya ng Palagi mga kasombrero. So talagang game na game si Alden dito. So natatawa ako dito sa reaction talaga niya ni Casey Tandingan at saka ni TJ Monterde mga kasombrero. Naungkat kasi, ano ba yan? Pinost kasi ng isang admin kanina. Kung kaya sabi ko, i-vlog ko na rin ito at saka yung buong black screening na ginawa mga kasombreros ng nina Casey at saka ni TJ mga kasombreros. Ang kita paano nyo na parehong dalawang letra na lang Casey Tandingan at saka Casey at saka TJ mga kasombreros. So hindi ko na sinerge yung buong mga pangalan nila, pero yun, so mamaya papangin natin to kasi ang pang-ipit dito or pang-corner niya, no, ni MJ Felipe. Sabi niya na kasi nga yung si Ma'am Catherine yung parang pumili talaga at saka pinaglaban yung kantang Palagi na maging theme song nila sa Hello Love Again. Tapos sabi ni MJ Felipe na parang naging theme song nyo na rin. Sabi theme song ng movie ba, sabi niya. Tapos sabi ni MJ Felipe na naging theme song nyo na rin, referring kay Catherine at saka kay Alden nga mga customers. Ang galing na ako. Sabi naman ni Alden, ang galing yung sumego ni Alden. Sabi ni Alden, ng movie, theme song ng movie, no? Sabi niya na-memorize ko na nga, so parang ganun mga customers. So parang memorize niya yung lyrics ng Palagi mga kasombreros. Kasi nga parati nga nilang kinakanta or palagi nga nilang kinakanta sa mga mall shows at saka theme song ng Hello Love Again. So mamaya, papakinggan ninyo nito, play ko ito mga customers ng buong para ma-appreciate ninyo at saka yung ang lupit talaga dito. Nagpasample siya ng kanta mga kasombreros at game na game din naman si Alden mga kasombreros. Tapos ito, isa sa mga main items natin mga kasombreros. Ang cute, no? Hindi ko nakuha yung pangalan, nag-post ito sa TikTok kagabi. Ang tawag dito, yung parang twinning ng Kathden mga kasombreros ng kanilang suot.
na para naka long sleeve, no? Of course si Sir Alden yung kanyang dirty white jacket, no, na sinuot sa Big Tiger na press con, tapos yung parang ano siya, ni shuffle tapos kinumpile, no, ng isang Kathleen admin, mga kasambreros, yung suot ng Kathleen, and of course yung kay Ma'am Catherine naman ay yung sa TCL niya na dito na brand, mga kasambreros. Kung kaya dito mo talaga masasabi na damit pa lang ay nag-uusap na ang dalawang ito, mga kasos. Kumbaga pa, action speaks louder than words. What they wear speaks louder, mga kasambreros, than their words, mga kasambreros and mga ka-fanatics. Kung kaya tayo po ay team panatag lamang. And then ito, nag-share ang isang Catherine admin, no? Actually, Catherine admin din siya. Itong mga pictures ni Ma'am Catherine sa beach, na long hair pa siya dito. Tapos may sombrero, mga kasambreros. Ang daming sombrero. So yun, nakasombrero siya. And talagang mabalik sa akin dito yung sombrero din na sinuot ni Alden dun sa may first time ko kasi siya nakita na nakasuot ng sombrero dun sa may dito umattend siya ng DANAF, no, yung Danang Danang Asian Film Festival, mga kasambreros. So kaya siya DANAF sa Vietnam, na kung saan ay sumakay siya sa bangka. Bangka, mga kasambreros, no. Tapos enjoy si Alden doon sa kanyang trip, mga kasambreros, kasama of course sina Mama Ten at saka si Lisa, mga kasambreros. So nakasombrero siya, tapos nakita yung kaputian, no, lutang na lutang ang kaputian ni Alden din doon, mga kasambreros. So si Ma'am Catherine dito ay parang bata-bata pa siya, no, siguro mga 2018 or 2019 itong kanyang picture, mga kasambreros, na nasa beach siya. So summer outfits daw, no, sabi dito, mga kasambreros. So talagang may twinning ang Kathleen, mga kasambreros, sa kanilang sombrero na ginagamit din natin as kasombrero, mga kasambreros. Tapos, next item natin, ito, 13 hours ago, Filipinas in Showbiz, na feature si Ma'am Catherine, yung pag-promote nga nila, no, yung pag-recycle at saka paggawa ng mga upuan sa mga schools, mga kasambreros, na kung saan ay na-vlog na rin natin ng nauna, mga kasambreros. So, ang ganda, sabi ko nga yung concept nila, talagang may brainstorming, mga kasambreros. Sabi dito, Catherine Bernardo promotes the Plastic Flamingo, a plastic recycler organization that makes 100% plastic recycled eco boards, turning plastic waste into school chairs across the Philippines. I love this initiative. If there is one thing I really hate, it's the habit of single-use plastic. So talaga, pagkagamit dapat sa plastic, meron pa siyang i-recycle na gagamitin siya uli. I try as much as I can to reuse and recycle any kind of plastic from grocery items. Any way to recycle plastic into something new and useful is brilliant for the environment. So sa amin dito, kunwari mga plastic ng mga bote, tinatamnan namin ng mga gulay, na mga herbal, na mga kung ano mga pwedeng itanim, mga kasambreros, na para ma-recycle yung mga plastic bottles, mga kasambreros. So yun, na-recall ko lang din yung ginagawa namin dito sa probinsya, mga kasambreros. And yun nga, talagang alam ko nag-uusap din ng Kathleen dito kasi ang galing ng kanilang mga naisip na charity works, mga kasambreros. So hindi ko lang din alam kung si Ma'am Catherine nagsabi nito, I love the blah blah blah. So pero alam ko sa private ay, kasi dito nakita yung pattern nila, no? Yung pattern na charity works, bakasyon, unang na bakasyon si Alden, bakasyon din si Ma'am Catherine, and so on, mga kasambreros. So hayaan na natin as long as they're happy. Tapos ito, 14 hours ago, ito po ay IG post. Wala kasi ito, si Ma'am Catherine dito ay naka siya, no, naka-white, tapos naka-glasses, tapos parang nasa isang dress or clothing store, mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken, matagal na rin ito. Parang bumibili siya dito ng mga bench, bench, mga kasambreros, na mga items. Siguro sponsored by Bench ito. Tapos sinabihan siya siguro na may mga para sa'yo, ganyan-ganyan. So tapos dito siya sa Bench store, mga kasambreros. Pero ang sabi dito kasi ay IG, no? Cat's IG. Pero wala naman siyang pinost na ganyan, mga kasambreros, sa Instagram niya.
Kasi nga of course ay tayo ay updated, no, sa mga pinapost ng Kathden sa kanilang Instagram account, mga kasembreros. So pero yan po ay matagal na, no. Nonetheless ay sinama natin, mga kasembreros. So naisama ko yan mga last year pa, mga kasembreros, no, na sa mga items, kasi matagal na yun na na-post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So pero yun, nagpapasalamat pa rin tayo kasi na-share po, mga kasembreros, no, at naisama sa ating mga items. Tapos next item natin, na-post dito yung pictures ni Ma'am Catherine, no, 4 na kopya. So parang ano siya, no, parang dito sa pagpapaprint ng picture, mga kasembreros. 8 hours ago, Beautiful Artist Philippines. Sobrang ganda ni Kath. Ito yung time na na-post ko rin yung video nito na Someone Someday siya, mga kasembreros, na taping ulit. Kasi break trabaho na si attorney. Tapos, pero 8 hours ago yung pagkakapost niya dito. Ito na yung time na pasakay na siya ng kotse, no? Palabas na siya, mga kasembreros, or siguro pa uwi na. Hindi ko lang din sure kung may panibagong location sila, no? Tapos yung sa baba naman ay nasa bahay pa siya, mga kasembreros. So naka dirty white din si attorney. So parang ano, no, dirty white yung isa sa mga kulay din ng Kathden, mga kasembreros, no. Pansin ko lang kasi talaga nag-uusap din talaga sila sa mga damit pa lang, mga kasembreros. And then ito, 13 hours ago, na-feature si Alden sa Cinema Bravo. Kapag maganda ang ngiti natin, it gives us confidence to face the world, sabi ni Alden. Yun nga, no, ito yung pag-sign ng contract ni Asia's multimedia star sa pagiging newest brand ambassador ng teeth straightening innovation in the country na Specialine Clear Braces. So parang nag-evolve din itong Specialine Clear Braces, kasi nga sabi ko, nung si Ma'am Catherine yung naging isa sa mga naging unang brand ambassadors din po noong 2018, may ganito rin sila, no, mga kasembreros. Pero ngayon ay parang ano siya, iba yung term na ginamit nila, itong Specialine Clear Braces, na parang iba pa yung term nila dati, mga kasus. Parang bumisita ng si Ma'am Catherine, tapos something ano lang siya, dental hygiene yung kay Ma'am Catherine. Parang wala pa to dati yung kanilang Specialine Clear Braces, mga kasembreros. So ito nga yung innovation na sinasabi nila na bagong kagamitan na kanila na-produce, mga kasembreros, apart from the usual na braces, no, na parang yung parang metal and something like that, mga kasembreros. Tapos itatakil ko na itong hayagan na ang relasyon ng Kathden, mga kasembreros. Nag-post dito, hindi ko nakuha yung oras, mga kasembreros, no, pero yun nga, Kathden hayagan na. Tapos ang pictures ng Kathden na yung isa dito ay nung time pa ng Hello Love Again, yung iba naman ay yung sa recent nila na post, no. Hindi ko na nakuha yung siguro New Gen Trends din ito, no. Maraming salamat po, New Gen Trends. Ang laking tulong din po ninyo sa mga Kathden vloggers. So tapos yun, hindi ko nakuha yung yung caption mismo, pero yun, talagang sa akin hayagan na rin sila, mga kasembreros. Talagang sekreto, pero hindi siya private but secret but not private. Private but not secret, mga kasembreros. So private sila, yes, pero alam natin na nasa damit pa lang nangusap yung kanilang mga ganap, no. Yung unang nagbakasyon si Alden, tapos next na naman si Ma'am Catherine, no. Parang usual na nilang ginagawa yun, no? Kasi nagkakataon din kasi ang birthday ni Alden, tapos birthday ni Ma'am Min January 5. So, or January 5, January 6 na, mga kasembreros. So, talaga nagkakasunod lang sila ng ganap talaga. So, yon. Tapos yung mga adhikain, mga charity works and so on. So, nakita natin yung pattern, mga kasembreros. So, tayo po ay Team Panatag hayagan. Hindi man hayagan na as in public, no? Kasi nga, sabi natin, marami ang nagpa-public ng kanilang mga relasyon, na spotted sa gantong beach, spotted sa gantong restaurant, spotted sa gantong destination, pero after 2 years, after 6 months, wala na, di ba? Iba na naman, mga customers. Marami ngayon, mga customers, spotted sila, pero after how many months and how many years ay naghihiwalay din. So hindi po ganoon ang kumbaga pa ang gusto ng Kathden. They wanted to settle down for a lifetime, mga kasembreros, no?
So, ganun po siya. And then ito, next item natin, 11 hours ago, I choose to grow, sabi niya dito, I choose to grow and accept all the uncertainties. Woman Empowered Miss Catherine Bernardo Official. So, ito po ay hindi po official ha, official. Catherine Bernardo Official kasi yung pangalan na nag-post. Pero this was posted by Evan Marlon 2.0. Yung hindi po ito yung main account ni Ma'am Catherine. Ano lang siya, fan-based, no? Na page, mga kasambreros. Tapos ang picture dito ni Ma'am Catherine during Christmas ng Bernardo 2024, mga kasambreros. So, yun, talagang in-arrange niya lang yung mga pictures, mga kasambreros. Kasi nga, tayo to fan din po siya. Tapos ito, may nag-contest dito, no, na parang si Kath at saka si Paolo Avellino. One day ago kahapon, Kimberly Espina, mas bagay sa kanila, gusto rin ni Paolo maka-work si Catherine. Si Paolo Avellino po, no, na parang gusto nilang maging magkasama sa isang movie project, mga kasambreros. So, pero ito po ay fan-made lang na parang suggestion or something. Yes, actor Paolo Avellino has publicly expressed his desire to work with actress Catherine Bernardo in a future project during a press conference for his movie Elevator in April 2024. So matagal na pala ito na nasabi niya na gusto niya, mga kasmas, no? Pero kahapon lang na-repost ng isang fan. Avellino was asked which actors he would like to collaborate with. He mentioned Bernardo, suggesting that he might be a good fit for the more mature roles she's beginning to transition into. Si Catherine, she's trying to transition into more mature roles. Baka maging bagay ako sa proyektong gagawin, no? Kasi yung title ng dito ay my husband is a mafia boss. No, yun siya, mga kasambreros, yung title. Saka sakali, mga kasambreros. So baka maging bagay ako sa proyektong gagawin niya. Catherine is trying to transition I might be suitable for there. So, yun siya, no? Pero matagal na ito, mga kasambreros. Palagay ko hindi na ito mangyari kasi alam natin, no, may Kim Pao, no, may Kim Chu at saka Paolo Avellino na tandem, mga kasambreros. And mas bagay sila. Mas bagay ang Kim Pao. So, pareho na rin sila may edad, no? Si Paolo Avellino may anak na rin, no? Si Kim Chu lang yung single pa, mga kasambreros. So, pero hoping, no, na kasi yung mga tandem yan minsan kapag hindi kasi kagaya sa Catherine na pagkatapos na mag-tandem, naging tahimik sila ngayon, pero alam natin na in secret they are communicating. Pero unlike kasi sa ibang na kunwari nagkaroon ng project, no, Daniel Padilla at saka Kayla Estrada, tapos sina Jen Gutierrez, Jericho Rosales, Kim Pao, of course, no. So nakita na agad sila. So hindi natin alam ngayon kasi si Joshua Garcia at saka si Julia Barreto ay magsama ulit, no? Pero si Joshua Garcia, alam ko may girlfriend na siya, no? Hindi ko lang alam kung magiging takbo ng kanilang pagsasama kasi magtatambal na naman sila, mga kasambreros. And si Julia Barreto ay naghiwalay na rin sa kanyang boyfriend na si Gerald Anderson. So, tingnan natin kung ano yung magiging next na mga pangyayari, mga kasambreros. Pero sana, no? Maging tayo stricto at saka disiplinado ang tao sa relasyon, especially kapag mga public figures, no? Kagaya nila. So, yun ang sasabi ni Mr. Alden, mga kasambreros, nagiging good example dapat sila. So, yun po. And then ito, 2 hours ago, Catherine Blue Hearts na feature din, no? Yung charity at saka pagka gusto ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, sa pag-promote ng Plastic Flamingo recycler organization, mga kasambreros, no? Catherine Blue Hearts 2 hours ago. Catherine Bernardo promotes the Plastic Flamingo, a plastic recycle organization that makes 100% plastic recycled eco boards, turning plastic waste into school chairs across the Philippines. So yun siya, mga kasambreros, no? Tapos ay pinost niya dito yung ang daming likes. So 327, 2 hours pa lang yung pinost, mga kasambreros, ng Catherine Blue Hearts. So, yun po, no, talagang nakaka-amaze itong dito yung advocacy, yung purpose at saka yung adhikain ng Catherine, mga kasambreros, na hindi lang sila sa harap ng camera kundi sa likod ng camera, and yung kanilang ginagawa ay talagang
masasabi mong kapupulutan mo ng magandang inspirasyon at magandang halimbawa mga kasembreros. So sana all sana all ganon mga kasembreros. Kasi nga ay mga public figures sila mga kasembreros, no? Marami ang marami ang nakakakita at nagiging marami ang nagiging na-inspired nila mga kasembreros, especially yung mga younger generations, which is a good thing talaga mga kasembreros, no? Kapag ganito yung mga hinahangaang artista at hinahangaang mga sikat na tao, they're doing life with purpose mga kasembreros, so which is the best. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Pakinggan natin itong kay KZ at saka kay sobrang kulit dito mga kasembreros. And then itong kay Daddy Bay, may konting part kasi dito kay Daddy Bay na parang nagsasalita siya, so try ko yung i-play mga kasembreros. And then yung salita ng Panginoon afterwards mga kasembreros. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. So now naiintindihan mo na why pinaglaban ni Catherine? Yes, bagay talaga siya. I mean, nagulat nga kami, there was this time when we were on set, parang ang daming nagpipitch ng mga different theme songs, sila Joros, sila Direk Cathy, and then parang walang nagugustuhan si Direk during that time, and si Catherine as well. Pero for some reason, nung nakauwi na kami, parang itong music na to yung nagustuhan ni Kat for the film because it depicts everything. Parang it tells the whole story, and at the same time, bagay na bagay dun sa character ni Joy and Ethan. Right. Here we are right now. With the of course achievements and yung natatanggap na success ng pelikula. It's a team effort. Right. It's all thanks to the people behind it. Pero malaking bagay talaga yung team song na ginawa na. Thank you. So favorite mo na rin. Yes, okay naman. Oo naman. Siyempre. Okay. Memorize ko na nga yun. So theme song nyo na rin. Ni Kat. Team song ng movie yan. Okay. Kinikilig yung dalawa. Yes, TJ, KZ, ano yan? Thank you, Kat and Alvin. Alright. Last na lang, sample, Alden. Palagi. Isimulan daw ni TJ. Alden Daligi, simulan daw. Sige. Ito tayo, ngunit sa uli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa uli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin na, nais kong malaman mo, iyo, palagi. Yeah! Thank you for being so game! Thank you, Alden. Thank you, TJ. Thank you, KZ. Thank you. Sabay tayo mag-friends. First, I would like to thank TJ and KZ for this vlog screening and to all their supporters na nandito ngayon. Sinasabi ko nga ito paulit-ulit sa mga proyekto naman, especially in movies and yung mga napapanood natin sa television at sa pelikula. Napakalaking bagay at a huge part of a certain project is the theme song. So, malaki ang pagpapasalamat ko kay TJ and KZ for the song Palagi na talaga namang bagay na bagay sa pelikula at bagay na bagay sa storya ni Joy and Ethan. We're so grateful for this theme song. Actually, si Kat yung isa talaga sa mga naging tulay para maging theme song to ng Hello Love Again. So, grateful kami. We're very happy. And of course, with this film, sa mga first time po makakapanood, I hope you get what we mean when we say that Palagi is the best theme song for Hello Love Again. Maraming salamat po and enjoy the film. Palakpakan natin si Ethan, palakpakan natin.
At para sa ating Word of God ay sobrang relevant at sobrang ganda nito mga kasamaras ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Kaluluwang Uhaw. Psalms 107 verses 8 to 9. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Na grabe mga kasambreros. So kaluluwang uhaw. So hindi lamang po kasi di ba narinig natin mga kaluluwa tuwing tuwing Halloween, tuwing All Souls Day, tuwing mga Semana Santa, hindi Semana Santa, tuwing mga araw ng mga patay, araw ng mga kaluluwa, araw ng mga buhay, no? Mga kasombrero. So ito po hindi po. And take note ha, wala pong word dapat na kaluluwang ligaw. Ito po ay nililigaw tayo ni Satanas mga kasombrero sa term na ito. Wala pong kaluluwang ligaw. Yung mga kunwari nararamdaman natin na, yung bahay na ito, luma na ito, tapos parang wala na nakatira, pero may naglalakad tuwing gabi. So, mga kampon po yun na Satanas, mga kasombrero. So, wala pong kumapasa sa term ng Biblia, hindi po yan na kaluluwang ligaw, bagkos sila po ay mga kampon ni Satanas, mga kasombrero. Because 1/3 ng angels, mga kasombrero, sa time ni Lucifer sa langit, ay sumama, no, sa gawi at saka kay Satan. Parang isang gobyerno, tapos nagsama siya ng mga sundalo para magrebelde. So parang ganun yung scenario mga kasamiros nung time ni Lucifer kung kaya tinapon sila sa impyerno. Ginawa ni Lord ang impyerno para sa mga angels na nagrebelde sa kanya, na sumuway sa kanyang government sa heaven mga kasus. Kung pa heavenly government ang tawag doon mga kasamiros, sa authority ni God the Father sa heaven. So marami nagko-question, bakit Diyos siya? Pero He allowed everything. Okay? He allowed everything mga kasamiros, and no one can question His decision. No one can question His plan, His designs, His masterpieces mga kasamiros, and the way He governs the heaven and the earth mga kasombreros. So kasi Diyos siya, no, walang kumapa yung isang potter, yung gumagawa ng palayok, ay hindi pwedeng questionin ng palayok kung anong disenyo mo sa akin, bakit ganito yung disenyo mo sa akin. So hindi po pwede. So kung anong disenyo ng magpapalayok doon sa palayok na ginagawa niya sa putik or sa mud na ginagawa niya, hindi magko-question kasi in the first place ay putik lamang siya at saka palayok lamang siya. Ang may karapatan at may power at may control ay ang magpapalayok or the potter mga kasombreros. So ganun po siya. So yun nga, no, talagang kasi maraming nagko-question na, bakit inilaw yung si Adan at si Eva, bakit inilaw niya? So because that's part of His will. Kasi kung perpekto na ang tao, pag perpekto na ang mundo mga kasombreros, hindi na kailangan ng mundo, ng tao, hindi natin kailangan ng Diyos. Okay? Bakit mo pa naman kailangan ng pera kung marami ka ng pera? Diba? Kung million limpak na yung pera mo, not unless greedy ka, no, or sakim ka mga kasombreros. So parang ganun ba? So bakit ba kailangan ng asawa kung meron ka ng asawa? Not unless talagang ikaw ay imura. Sorry po sa term. Bakit mo kailangan ng parang ganun ba, no? Hindi mo na kailangan ng Diyos kung ikaw mismo parang Diyos, no? Parang perfecto na mga kasombreros, and you don't need God anymore, no? Parang ganoon mga kasos. Kunwari, no, kaya mo naman gawin ng isang bagay, bakit ka pa magpapatulong sa iba kung kaya mo naman mga kasombreros, diba? So parang ganoon lang siya in a general term mga kasos. Dito, ang kaluluwang uhaw. So always remember na hindi lang yung physical natin na katawan ang nagugutom at saka nauuhaw. Kasi diba, yung term natin is nauuhaw, no? Kailangan uminom tayo ng tubig kapag nauuhaw tayo. Kapag nagugutom tayo ay kakain lang tayo ng gusto natin, na physical food mga kasos. But always remember, ng beings natin, we are composed of 3 beings or 3 elements. We have the body, the physical body, we have the soul, we have the spirit. So ang spirit, ito yung connection natin sa Panginoon. Yung soul naman, ito yung kaluluwa natin mga kasombreros na haharap sa judgment. So yung activities natin sa mundong ito ay ang soul natin ay ina-absorb niyan mga kasombreros, masama man yan o mabuti. So kapag hindi yung spirit naman, ito yung ating connection. Let's say parati tayong nagbibiblia, ito yung connection natin from God mga kasombreros. So kapag parati tayong nagbibiblia, parati tayong gumagawa ng kalooban ng Panginoon, and so on and so on. So ang tendency of course, lalakas yung ating kaluluwa mga kasombreros. So matutuwa ang Diyos sa atin. Pero kapag nauuhaw na nga siya, nagugutom na kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nanalangin, hindi ka gumagawa ng kalooban ng Panginoon, so ang tendency ay magiging malnourished ito mga kasombreros. Kapag malnourished,
ang ating kaluluwa ay hindi po yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. And therefore, nadidisplease or hindi nalulugod ang Panginoon sa atin kapag ang ating kaluluwa ay hindi natin pinapakain ng kanyang salita, busy na tayo sa ating mga personal agenda araw-araw, parang kumaga pa, wala na tayong time, no, para sa salita ng Panginoon, mga kasamiras, at sa kanyang gawain or kalooban. So ang ating gusto na lang, yung ating ginagawa every time without doing the will of God, without doing the commands of God, mga kasambreros. So, yun po, no, talagang hindi yun kalugod-lugod sa kanyang harapan. And ang the best dito, mga kasembreros, na ang Diyos lamang natin, ang napakabuti, no? Kasi sabi niya dito, and for, magpapasalamat tayo, di ba? And for His wonderful works to the children of men, for He satisfied the longing soul and fills the hungry soul with goodness. So, kung kaya kapag tayo po ay parating, para inisip natin, parang empty tayo, nafe-feel natin na parang walang sense ang buhay, parang pagod na pagod ka, pero parang hindi ka naman pagod physically, pero parang pagod ka emotionally, yung inner being mo parang pagod, na parang ewan na hindi ma-explain. So God is teaching us something, mga kasambreros, no? Na tayo po ay bumalik sa Kanya, manalangin, magbasa ng Kanyang salita, mga kasambreros, and so on. So do His will, mga kasambreros. Kasi ang Diyos po natin ang hindi ito kayang ibigay ng mundo, yung mga satisfaction, yung inner contentment, yung fulfillment, yung purpose, hindi po yan kayang ibigay, mga kasambreros, at i-satisfy ng mundong ito. Only God, no? Only ang Diyos lamang natin ang makakapag-satisfy nito, mga kasambreros, because He created us, no? Kumaga pa, parang sa isang sirang gamit, no? Ang marunong lamang mag-ayos niyan or may-ari nito ang po pwedeng mag-ayos, mga kasambreros. So, ganun din ang Diyos natin sa ating buhay. So, the verse speaks about the abundant generosity and provision of God for those who seek Him. It conveys the idea that God is not only aware of our needs, but also willing and able to fulfill them abundantly. So, willing na punuan ng Diyos, mga kasambreros, abundantly. God provides abundantly for those who turn to Him in times of need, just as a well quenches the thirst of the parched and food fills the belly of the hungry. So, kagaya nga ng kapag tayo nagugutom or nauuhaw physically, ay ang Diyos po natin ay binibigyan tayo at sinasatisfy tayo sa ating pangailangan ng ating kaluluwa, no? Specifically yung ating kaluluwa na hindi nasasatisfy at hindi masasatisfy ng kahit anong sarap man dyan ng pagkain na ihain mo sa mesa, hindi po kakain ng ating kaluluwa, mga kasambreros. Only yung salita ng Panginoon lamang at si Lord ang makakasatisfy ng pagkauhaw at ang pagkagutom na ito, mga kasambreros. So, kung kaya, hindi natin dapat kinakaligtaan na araw-araw. No? Huwag tayong matulog na hindi tayo nakakapag-basa ng salita ng Panginoon, nasa okay man tayo o hindi tayo okay, no? Parang part na ng routine natin. Hindi natin, kasi di ba, hindi natin gaanong maramdaman na uhaw tayo this day ng salita ng Panginoon. Not unless na tayo po ay may time talaga, no? Kung part na ng routine natin yun, mga kasambreros. Na hindi na siya burden, hindi na siya additional lang, kundi part na talaga siya ng ating buhay, kagaya ng pagkain natin araw-araw 3 times a day. It prompts us to examine our own hearts and consider whether we are seeking satisfaction and fulfillment from temporary sources or turning to God as the ultimate provider. So, yun, ang mga tao kasi, di ba, kagaya na mention ko sa isang vlog, kunwari gusto mo hanapin ang sarili mo, so pupunta ka sa gantong destination, pupunta ka ng Palawan, pupunta ka ng Boracay, pupunta ka ng gantong lugar, so parang gusto magliwaliw, pero pag uwi mo, you still feel empty, you still feel unsatisfied, no? Kasi external lang yun, no? Kumbaga pa yung loob-loob mo, hindi siya naayos, hindi siya nalagyan, hindi siya na-fill in, mga kasambreros, kagaya ng baso. Hinugasan mo ang baso, pero hindi mo nilagyan yung loob niya ng tubig or liquid man, anumang liquid dyan, mga kasambreros. So, parang ganun din ang nangyayari sa atin. This verse encourages us to trust in God's provision, knowing that He satisfies our deepest longings and fills us with good things beyond our imagination. So, yun siya, no? Beyond our imagination. So, ang dami ko ng kumaga pa, biggest or greatest testimonies ng buhay
na nagpapatunay mga kasamaras na ang Diyos po ay napakadakila. Sometimes mapaiiyak ka na lang at saka mapapatawa, no, iyak-tawa sa labis na tuwa at galak mga kasamaras. So papatalon ka na lang at mapapaluhod sa panalangin because of His goodness, no? Kaya parang hindi mo pigilang magpasalamat, ay buka ang bibig mo, ganto ganyan. No, sobrang ang dami mga kasambreros. So isa na nga ron yung yung pag-save niya ng operation sana ng tatay, no, papa ng aking sister-in-law na hindi natuloy because sabi ng doktor ay hindi naman pala kailangan ng operation sa puso mga kasambreros. So yon, medication na lang siya sa loob ng kanilang bahay mga kasambreros. So ang verse na ito, specifically 107, specifically verses 8 to 9. So specifically yung 9 ay nagsispeak about the deep spiritual and physical needs of humanity and God's provision for those needs mga kasus. This verse is a part of a larger psalm that celebrates God's deliverance and faithfulness. So yun nga, no, yung buong 107 ay yung general truth or general context nito mga kasamaras ay yung kabutihan at ang Diyos na nagligtas, no, sa kanya mga tao, yung mga Israelites, hindi lang Israelites ngayon mga kasus, but tayo, no, na mga tinubos niya, tayo na mga tayo dito na mga inibig niya, no, at saka tayo mga nananampalataya sa kanya mga kasambreros. Kasi nga yung mga nananampalataya sa kanya ay talagang tao dito, hindi niya pinagkukulang mga kasambreros. Maari magkulang man tayo, but still He is there to provide and to fill us in mga kasambreros. So ganun po ka loving, ganun ka caring, ganun ka understanding, at alam na alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan. Only we trust Him always and always and always and always and always mga kasambreros. Alright, so kung kaya walang kaluluwang ligaw kundi pwede yung kaluluwang uhaw, kaluluwang gutom, no, kaluluwang uhaw sa pag-ibig, uhaw sa kalinga, uhaw sa ganun. So pero hindi po kaluluwang ligaw mga kasus. Pero mga kaluluwang ligaw na ito ay mga kampon po ni Satanas mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, and punuan natin yung ating kaluluwang uhaw mga kasambreros ng salita ng Panginoon, panalangin at paggawa ng kalooban ng Diyos mga kasambreros araw-araw. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, paalam po.